Sabihin nga natin, God is good. God is good. Okay, so nasa morning service tayo. Mamaya meron po tayong special event. Bali, yun naman ay service ng mga young people at young pro, but everybody invited today, no, this afternoon, sapagkat meron po tayong guest speaker mamayang hapon. At napakabuti ng ating Panginoon. Sabihin mo nga sa tabi mo, I'm glad you are here today. Amen. We are glad. There is a joy. Kaya sabi ng Bible sa awit 133, how good and how pleasant it is that brethren dwell together in unity. Amen? Amen? Sabihin nga natin, dwelling together, there is a power. Alam nyo, pag tayo nagsasama-sama, ito'y napakahalagang lakas ng bawat isa. Ayon sa aklat ng Hebrew, chapter 10, verse 25, binibigyan ng kalakasan ng bawat isa. And by the way, alam nyo, ang Sunday service is very important. Sapagkat ang Diyos ay nagtangi ng isang araw, at ang araw na yon ay araw ng pamamahinga. Kaya Lunes hanggang Sabado sa atin, kaya ang Sunday ay date natin sa Panginoon. So I'm calling na lahat po na nasa terrace, please, pumasok po kayo at maluwag naman dito sa unahan. Isasarado po natin ang pintuan sa labas. Please, may nakikita po kung nasa likod. Please, bigyan po natin ng galang ang lalo-lalo na maluwag naman dito sa unahan. Ushering, please. We need to close the door dahil ang linggo naman ay pinunta natin ay para sa Lord. Amen? Para sa church. Ito ay araw ng pamamahinga para sa Panginoon. Kaya give all to the Lord. Amen? At ako'y nagtataka naman kung bakit ang luwag naman sa una ay sa likod nagsisiksikan. Kaya we need to apply our priority na napakahalaga na tayo magkatipon-tipon dahil, di ba, pag meron kang bisita sa bahay, sabi mo lagi sa bahay mo, sa mga bisita, pasok po kayo sa loob. Di ba? Wala naman kayo sinabi sa mga bisitang, dyan na lang kayo sa labas. Kasi pinapahalagahan mo yung taong dumating. At ang bawat isa ay pinapahalagahan ng Diyos, kaya kailangan tayo nasa loob ng tahanan ng Panginoon. Amen. Palapakan natin ang ating Diyos. So, next month ay celebration natin. Oh, by the way, happy anniversary sapagkat ang tunay nating anniversary in church ay month of March. No? March 20, nung tayo nag-celebrate. Amen? March 20. Amen? Kaya napakabuti ng Diyos. Kaya nausod lang ito sapagkat yung ating speaker ay hindi available ng March. Kaya nausod na nausod. Kaya sabi ko, March 14 sa amphitheater. Amen? All the community, lahat po ng ating mga pamilya sa iba't ibang barangay ng community, let us join together at patuloy tayo na magsama-sama sumamba sa Panginoon. Amen? Bilang pasasalamat sa Diyos sa ginawa ng Diyos. Basahin nga natin ito nasa unahan. Everybody read. The Lord has done great things for us. Sabihin nga natin, great things for us, and we are filled with joy. Alam nyo, kahapon, nasa kasalan ako at meron akong verse na nabasa doon sa isang pastor. Ang ganda ng translation ng NET translation. No? At ang nakasulat doon, the Lord has accomplished great things. Yung done, ang translation niya doon sa done ay accomplish. Sabihin nga natin, God accomplished great things. Kasi pag sinabing done, nagawa na ng Panginoon at kailangan mo na ito ay claim. Maraming bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya natural na tayo magpasalamat. No? Na kailangan tayo magpasalamat sa Diyos. Sabihin nga natin, great things. O sino na dito nakakaranas sa great things since January? Taas ang kamay. O praise God, lahat great things. Amen. Ako great things, praise God.
No? Mag-aapat na buwan na yung apo ko. Praise the Lord. Yung nga lang, hindi ako makakapunta ng Dubai. Ang aking minamahal na asawa lang. No? Kasi ayokong iwan kayo eh. No, mawawala ako ng 1 buwan, 2 buwan, hindi ko matitiis eh. No, di ba? Kaya sabi ko, Ma, ikaw na lang pumunta doon at ayaw kong mawala sapagkat mahal natin ang ating mga pamilya. Amen? So, okay naman. Ang dahilan talaga ito. Mahal ang dialysis sa Dubai. Nag-ikot na po sila, Stephanie, hindi pala na-cover ng insurance nila ako. Lalo na yun nangyayari. Kasi i-apply mo na insurance ay nangyayari na. Ang insurance pala, totally cleared. Nakuha niyo po ba? So ay umaabot ng 10,000 per session. So ibig sabihin, 2 beses sa linggo, I need 20,000. Eh sabi ko naman sa misis ko, 4 na kasal ko lang yan. Sambut na yan. Pero sabi ko, sige, 1 buwan ka lang naman. Kaya 1 week before and 1 month after. Okay lang, uwi naman dito. Praise the Lord. Amen. Pero talagang ayoko po kayo iwanan. No? Amen. So ngayon, nais po natin talakayin ngayon, lalo tayo, papasok ngayon tayo ng mahal na araw. Everybody, one of the best culture ng Pilipinas, nagse-celebrate at nangingiling ng mahal na araw. No? Kaya marami po na nakabook sa iba't ibang mga traditional Holy Week exercises, lalo-lalo na sa Pampanga, sa somewhere in Ilocos, no? Somewhere here in Longos. Dahil nag-exercise po sila dyan ng mga traditional na panghingiling, lalo-lalo na itong penitensya. At marami pa nagpapapako sa krus. So, ang tanong nito, talaga bang ito ay tama? So, maging ang Catholic ay sinasalag ang ganung pamamalakad sapagkat unbiblical. At sa ating Kristiyanong pamumuhay, lalo-lalo na sapagkat isa lamang ang karapat-dapat na mapako sa krus na ikaliligtas ng bawat isa. Amen? Kaya anuman ang ating kaparaanan ng pangingiling o pagdaraos ng mahal na araw, sa atin napakahalaga ang bawat araw ay mahal. Mahal natin ang Panginoon. Amen? Amen. Yung iba hindi kumakain ng karne tuwing Biyernes Santo. O di ba? Ay ako naman, araw-araw, hindi ako nakain ng karne. So marami tayong tinatawag na kinagisnan. At bilang mga Kristiyano, you need to understand the real meaning of Lenten season o yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kailangan natin maunawaan yun as Christian. So ngayon, buksan natin ang ating Bible in 1 Corinthians 1:18. And my topic today, the message of the cross of Christ. Ano ba ang mensaheng daladala ng pagkamatay ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo? Kasi ang kapangyarihan ay naandun sa mensahe kung bakit siya napako sa krus. Ang sabi dito, the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is a power of God. Sabihin natin, for us who are being saved, it is the power of God. Sa Tagalog, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligtas ng landas, naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Amen? Amen po ba? So wag naman nating liliteralin na yung panakot sa aswang ikrus. O di ba? Lalo ngayon, pagpunta natin dito, ang daming palaspas. Alam niyo ba, ang ginagawa namin noon, ako'y bata, talagang nagdaraos kami niyan.
at ibinibili kami ng aming magulang ng palaspas. At ang ginagawa sa palaspas ay nilalagay doon sa pintuan. Pantaboy daw ng demonyo. At yung iba naman, gumugupit at inaanyo ang krus at ilalagay sa pinto. So, may kapangyarihan ba talaga yon? So, ngayon pag-aaralan natin, ano ba talaga ang kapangyarihan ng mensahe ng krus? Sapagkat napakahalaga. Unang-una, ang krus ay, nung araw, ito po ay parusahan. Kaya makikita natin, dalawang kalapit ng Panginoon sa kaliwat kanan ay magnanakaw. Pero nasa gitna ay si Kristo. Amen? Kaya sabi nung isa ay karapat dapat tayong parusahan, mapako sa krus, sapagkat tayo ay makasalanan, pero siya ay walang kasalanan. Pero totoo naman na makasalanan ang ipinapako sa krus. Pero bakit si Kristo na walang kasalanan ay napako sa krus? Kaninong kasalanan ang dahilan? Amen. Kanino? At sino ang dahilan ng pagkapako niya sa krus? Sa ating buhay bilang Kristiyano, the symbol of the cross means that Christ lived in us. Sabi nga natin, the symbol of the cross, that Christ lived in us. Ang simbolo daw ng krus ng Kalbaryo ay patunay na si Kristo ay namumuhay sa ating puso. Amen? Kaya all of our iniquities, sickness and diseases was taken and borne on the cross of Calvary by Jesus Christ, our Lord and Savior. Dala-dala ng Panginoon ang lahat ng ito nung siya ay napako sa krus ng Kalbaryo. Your iniquities. Ang ibig sabihin, ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkakamali, ang lahat ng ating kakulangan. Ayan, no? At sabi ng Roma 3:26, lahat tayo ay hindi nakaabot sa panuntunan ng Panginoon. We become short doon sa panuntunan ng Diyos. Pero, bakit tayo nailapit? Because Jesus Christ is the great mediator. Sabihin natin, siya ang mediator. Mula sa Ama, siya po ang naging tagapamagitan sa tao, sapagkat ang tao ay makasalanan, hindi nakaabot sa panuntunan ng Diyos, subalit dahil kay Kristo, tayo ngayon ay tumanggap ng masaganang biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya napakagandang malaman natin upang mahalin natin. Kasi kabangmangan sa hindi nakakaalam. Pero ang sabi ng Bible, ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating ikaliligtas. Ang ibig sabihin, ang mensahe ng krus ay dapat nating mahalin, dapat natin sundin, dapat natin ingatan. Bakit? Sapagkat buhay ng Panginoon ang inilaan dito. Huwag po nating mamaliitin ang dahilan kung bakit napako ang Panginoon sa krus. Di ba? Amen? Imagine, sarili niyang buhay ang kanyang ibinigay. Kaya dapat ang lahat po na tumanggap ng benepisyo ay maunawaan niyang mahalin at ingatan sapagkat doon puhunan ang naging dahilan niya. Yung buhay niya mismo. Buhay niya. Di ba, mayroong mga magulang na sasabihin sa mga anak, alagaan niyo ang ating naatikha sapagkat yan ay buhay. Dugo at pawis ang iniukol dyan ng ating magulang. Di ba? Amen? Dugo at pawis. Kaya ikaw namang anak na tumanggap ng mga biyayang yon, sisinupin mo ang ginawa ng magulang mo para sa iyo. Right? Ganon din ang Panginoon. Lahat ng ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, ang number one magbebenepisyo dito ay yung taong sasamba sa Kanya, maniniwala sa Kanya, at magbibigay ng buhay para sa Kanya. Sa makatuwid, ang mensaheng ito ay para sa iyo at sa akin. Amen? Kaya kung alam mo yon, ay iingatan mo. Kung alam mo na ang ipinako sa krus ay nagbigay ng buhay, na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa iyo, iingatan mo ito.
aakapin mo. Ano man ang problemang mangyari, kailangan yung mensaheng ito ay maalagaan mo. Ang layunin po ng aking turo ngayong umaga ay upang pakamahalin natin ang mensahe ng krus ng Kalbaryo. Hindi sapat na maglagay tayo ng krus sa ating kwintas. Hindi sapat na maglagay tayo ng krus sa altar. Hindi sapat na maglagay tayo ng krus sa pintuan. Sapat ang mensahe kung ito'y ating pong pahahalagahan. Masasabi mo, Panginoon, ito. Hindi sapat yung pagdumaan ka sa simbahan na ating nakaugalian, tayo po'y nagahan para sa iyo. Kasi sabi dito, sa mga naliligtas, kapangyarihan ng Diyos ang ibig sabihin ng mensahe ng krus. Amen? At ang kapangyarihang ito ay ibinigay sa bawat sa atin. So let us go to my outline. There are two things that symbolize Christianity. May dalawang bagay na nagsisimbolo po sa ating pagiging Kristiyano. Sabi nga natin, simbolo. Ang unang-una, the empty cross. Ang ibig sabihin ng empty cross means that is finished. Sabihin natin, it is finished. Kung bakit ang ating pananampalataya ay krus na walang laman, ang dahilan sapagkat ito ay Kristiyanong paniniwala na tinapos ng Panginoon ang lahat sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi ng Bible, siya ay nabuhay na muli. Nakuha niyo po ba ako? Kaya the first symbol of Christianity ay the empty cross, means that is finished. Sabihin natin, it is finished. So, ibig sabihin, mali yung ikaw ay magpapasampa ng krus. Mali yung hahatawin mo pa sarili mo. Mali. Amen? Ito na ano ba ito? Ng blade. Ng blade. At ikita nga naman, mamaya hinataw na, dumugo. Ang problema, pagkahataw, nalinis siya sa kasalanan, nung bandang hapon, nagbabari ka na kagad, nagiinuman. Sabi ko, ano saysay? Kaya, as Christian, the true Christian, we believe, the cross is empty means it is finished. Sabihin mo, hindi mo na kailangan ikaw ay magpasan. Hindi mo na kailangan yon. Ang kailangan mo lang ay maniwala sapagkat ang sabi ng John 3:16, for those who believe in Him should not perish but have everlasting life. Ang kailangan mo lang, paniwalaan mo siya at kung sino mang naniwala sa Kanya ay binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Hindi na siya mapapahamak. Kaya the first symbol of Christianity is the empty cross. Sabihin natin, empty cross means it is finished. Kaya hindi na tayo, baka dito, di ba? At ang nagpapinitensya pa, may takip pa mukha. No? Naalala ko, ako'y naandun hinataw. Nakatakip ang mukha. Ay yung humataw, sabi, kilala ko yan nakatakip ang mukha. Galit ako dyan. Ay siya humataw. Sabi nung may, pagkatapos ko dito, babatuhan kita. Sabi nga, ang lakas naman. So, ibig sabihin, traditionally, ginagawa nila yung pagpapakitang tao. Pero sa atin, ang ibig sabihin ng message ng krus para sa naliligtas ay kapangyarihan. Sa mga mangmang, ayun. Kaya, tayo mga naliligtas, alam natin ang halaga no. It is finished. Sabihin nga natin again, it is finished. Kaya kasama sa 7 last word na binigay ay natapos ko na. Tinapos na. Kasamang tinapos ng Panginoon ang lahat ng kahirapan. Ang lahat ng anumang balakid sa buhay. Kaya tinagurian siyang more than conqueror na pagtagumpayan. Ikalawang simbolo ng Christianity is the empty tomb. Sabihin natin, empty tomb. Pag sinabing empty tomb, the empty tomb means Jesus Christ has risen. Amen?
Pag sinabing empty tomb, yung kulungan, ay yung kanyang libingan ay walang laman, ang ibig sabihin, si Kristo ay nabuhay na muli. So, ibig sabihin, ang ating sinasambang Diyos ay hindi patay, kundi buhay. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kaya hinanap ng marami. Nasaan? Kaya napakahalaga ang dalawang simbolong ito. The symbol, the empty cross, means it is finished. The second one is the empty tomb. Ang ibig sabihin ay God, Jesus, is risen. Siya'y nabuhay na muli. Amen? Kaya kailangan tayo ay magdiwang. Jesus Christ's death on the cross is foolishness to the world. But to us who are saved, it is the power of God that dwell in us. Kaya power. And what is the power? Ano ba ang kapangyarihan na ibinibigay ng Panginoon sa mensahe ng Krus ng Kalbaryo? Number 1, Jesus Christ redeemed us from our sin. Sabihin natin, Jesus Christ redeemed us from our sin. Walang magpapatawad, walang tutubos kundi siya. Amen? Tinubos. At ang pinantubos sa atin ay ang dugo ng ating Panginoon. Kaya yung sinabi ko na pahalaga natin ang pagkapatawad ay binigay ng Diyos. Kaya makita natin sa bawat pagkilos sa Panginoon sa New Testament, nagpapagaling siya, may huli siyang bilin. Go, huwag ka nang magkasala. So ang ibig sabihin, ang Panginoon ay napaka-pagmahal. Yan ang unang-unang mensahe ng krus ng Kalbaryo. That Jesus Christ redeem us from our sin. Ayon po sa 2 Korinto 5:21, He made us, Him who knows sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God. Kaya napakahalaga ang unang meaning o mensahe ng krus. Sa 2 Korinto 5:21, Tagalog, hindi nagkasala si Kristo. Sabihin natin, hindi nagkasala. Ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Imagine. Kasi walang tatayo na sasabihin, Pastor, wala akong kasalanan. Lahat tayo ay may minanang kasalanan. But because of Jesus Christ, ang sabi dito, dahil sa Panginoon, siya ay naging kasalanan. Kaya totoo yung wika na yung Kalbaryo, yung Golgotha, na mayroon po doong dalawang nakapako o nakatali, ay makasalanan talaga. Totoo yun, na yun ay bitayan. Pero si Kristo, yun dalawa, nagkasala sa ginawa nilang kasalanan. Nako niyo po ba ako? Yung dalawang yun, nagkasala yun dahil sa ginawa nilang kasalanan. Pero ang Panginoong Hesus, wala. Kaya sa naging kasalanan dahil gawa mo. Sabihin mo, gawa mo. Ibig sabihin, yung kasalanan ko, kasalanan ni James, kasalanan ni Roldan, kasalanan natin lahat, dala ng Panginoon yun sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung bakit sinabi ng isa sa 7 last word, Father, why are you forsaken me? Pinabayaan mo ko dahil ang tingin ng Ama sa kanyang anak, ang kasalanan ng mundo ay nakapasan sa kanya. Nako niyo po ba? Na siya na walang kasalanan ay naging kasalanan. Kaya upang sa pamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Sabi mo, kaya tayo na ating hindi pagiging matuwid ay hindi tayo papasa. Pero napakabuti ng Panginoon, ang mensahe ng krus ng Kalbaryo
Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para tayo ngayon ay maging matuwid. Kaya yung pagiging matuwid mo, hindi dahil sa ikaw ay matuwid. Kaya ka naging matuwid dahil kay Kristo. Kaya ang tanong dito, pag ang isang tao ay nalayo kay Kristo, nawala sa Panginoong Kristo, babalik yung hindi mo pagiging matuwid. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Kasi kaya lang tayo nagiging matuwid dahil kay Kristo. Kaya ano sabi ng Bible? Manatili tayo sa sanga, sa puno, at mananatili siya sa inyo. Nakuha niyo po ba? Wala kayong magagawa kung kayo walay sa akin. Kaya napakahalaga bilang tao na tinumos ng Panginoon, manatili tayo at mahalin natin ang kaligtasan, pinatawad tayo, na tayo ang makasalanan dapat na mapako sa krus, na siya'y walang kasalanan, naging kasalanan, upang tayo'y maging matuwid. Kaya makakalapit na tayo sa Ama ko. Amen. Amen. Sabihin nga natin, salamat, ako'y naging matuwid para sa iyo. No? Kaya mahalin natin, ingatan natin si Kristo. Sapagkat pag nawala ang iyong pag-ibig kay Kristo, nawala ka sa panuntunan ni Kristo, lalabas na ang hindi mo pagiging matuwid. Kasi yung pagiging matuwid natin, biyaya ng Panginoon, ibinigay ng Panginoon. Kaya tingnan nyo ang mga tao, kung tawagin nila nag-backslide, nanlamig, nawala ng fellowship, hindi pinahalagahan ang pagdalo, hindi na nagpipray, hindi na nagbabasa ng Bible. Alam nyo, babalik yung makamundo sa Kanya sapagkat yung katuwiran ng Diyos nawala na sa Kanya. And I personally experienced that. No, ako'y na born again, 3 months pa lamang, di nasa Maynila ako, mainit ako. Ay ako'y nagtatrabaho noon. Naging presidente ako ng Union. Nasilipan ako ng company na alisin doon sa main plant na nadistinuhan ko sa Valenzuela, sa gawaan ng beer. Ang ginawa, ebangelista, next month, dadalhin ka sa Cebu. Sa Cebu. Alam nyo, kinabahan ako. Nawala ang fellowship, nawalan ako ng Word of God, naging buhos ako sa trabaho, napansin ko at nakita ko, wala na ako sa katuwiran ng Diyos. 6 na buwan, para akong nasa tiyan ng isda na umiiyak gabi-gabi. Buti na lang, dininig ako ng Diyos na ibalik. No, bumalik ng Metro Manila, ramdam na mga taga Santa Cruz na yung katuwiran ng Diyos wala sa akin. Hindi ako makalapit Humihiwalay ako. Nakuha niyo po ba ako? Humihiwalay na ako. Iniiwasan ko, pastor ko. Iniiwasan ko na. Gusto ko, nagsosolo ako. Gusto ko na andon, wala makakapansin sa akin. Ang babalikan mo, yung unang-unang pag-imamahal mo sa Panginoon. Kasi minsan, kaya naman ako umalis dahil wala ako sa ministry. Gusto ko, balik ako sa ministry. No! Ang kailangan, balikan mo yung Diyos ng nasa ministry, wag muna yung ministry. Nakuha niyo po ba ako? Kailangan si Kristo muli ang pagyamanin mo sa puso mo. Sapagkat yung katuwiran ng Diyos ang napakahalaga sa bawat isa. Sabihin natin, mahalin natin ang katuwiran ng Diyos. Yung pagiging matuwid ay galing sa Diyos, hindi sa pamagitan mo. Amen? Amen ba? Kaya yung pagiging matuwid ay banse kung paano mo mahal, kung paano mo kinikilala ang Panginoon. Kung paano mo kinikilala. Kaya ang sabi ng Bible, unang-una, ay si Kristo ay naging kasalanan upang tayo ay mapatawad at sa pagitan niya, magiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Sabihin natin, matuwid. Ikalawa, Jesus Christ dead on the cross, the message is a substitution
from us, from the curse of the law, which is poverty, sickness, disease, and eternal death. Ang lahat ng tao ay mapupunta sa kapahamakan. Impyerno ang punta ng mga tao na kung mamatay ay nasa kasalanan. Alam nyo ba, ang langit ay napakagandang lugar na kumikilala sa Panginoon. Kaya napakahalaga, ang sabi ng Bible, huwag kang magalak kung ang demonyo ay suko sa iyo. Huwag kang magalak kung ikay nagpapalaya sa demonyo. Magalak ka sapagkat ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng langit. Amen po ba? Kasi yung iba, gustong-gusto, puro himala. Puro pakapalaya sa demonyo. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang magalak. Kung suko sa iyo ang lahat ng gawa ng kaaway, nagpipray ka, yung demonized people na papalaya. Mismo si Jesus ang nagsabi, masigit kayong magalak dahil ang inyong pangalan ay nakasulat sa langit. Kaya makikita natin, God, number 2, substitution for us from the curse of law, with poverty, sickness, disease, and eternal death. And because of Christ, siya po yun. Kasi tayo, ang eternal destiny natin, eternal death. Dalawa po eh. Eternal death, eternal life. Ano po gusto nyo? Eternal life. Ibig sabihin, walang katapusang kamatayan yon. Hindi ka mamamatay. At doon sa buhay na walang hanggan, magpahabang buhay. Mamuhay ka man ng 80, 100, 120, hindi mo kaya ikumpara ang buhay doon sa eternity na countless. Amen. I am now 60, going to 61. Yung iba, mga senior. Matuwa tayo doon. Pero, may hangganan ng buhay natin pisikal. Sabi ng Bible, hanggang 70. At kung maganda katawan mo, hanggang 80. Yung iba naman ay umaabot ng 100, katulad ng Enrile. Di ba? Si Imelda Parcos ay 92. So may regalo ng buhay. Pero kung paano mo gusto mo papahaba ang buhay, gagawin mo. A lot of vitamin, magpapabanat ka. Banat na baratan noon, naiipon naman dito kulubot. O di ba? Gumagastos doon sa mga doktor na nagpapaganda. Pero sadyang ang tao ay may pagtanda at kamatayan. Ang paghandaan mo, yung eternity. Nakuha niyo po ba? Ang paghanda natin. Kaya sa buhay ng bawat isa, we are no longer living here on earth, but we need to focus and understand what the Bible promises about eternity. And praise God, Jesus Christ substitute from us the curse of the law. Kaya ang bawat isa na kay Kristo, wala na sa sumpa. Sabihin natin, huwag kang maniwala sa sumpa. Ang sabi sa 2 Corinthians 8:9, hindi kailan sa inyo ang kagandahan loob ng ating Panginoon Kristo, kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa magitan ng kanyang pagiging mahirap. So makita natin ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya sa buhay ng bawat isa, wala tayo kasi pinatid ng Panginoon ang sumpa. Ginupit, pinutol ng Diyos ang sumpa. Amen. Sabi mo, wala ka na sa sumpa. Alam nyo, nung 58 years old ako, ito trabaho ng kaaway eh. Ang tatay ko namatay 58. Ang nanay ko 82 ngayon. No ako'y numadana sa sakit karamdaman, umiiyak ako. Sabi ko, baka hanggang 58 na rin ang buhay ko. Alam nyo, si Mrs. C, hoy! Mana ka sa nanay. Dahil ngayon, buhay pa nanay ko, 82. No? Eh, sabi ko, Lord, they pray, Lord, in Jesus' name. Babay, 81 na ako. So makikita natin, sometimes we need to understand what Jesus Christ did for us.
yung nagawa ng Panginoon. Kaya hindi porke may nangyayari sa iyo, sumpa. Meron tinatawag tayo sowing and reaping. Kaya magtanim ka ng magandang pagkain sa katawan, aanihin mo magandang katawan. Right? Amen? Aanihin mo. Bagamat ang Diyos ay mapagpatawad, pero makikita natin, dahil sa Panginoon, wala na tayo doon sa mga sumpang yun. Sabihin natin, wala na ang sumpa. Wala na yun. Kasi, ang sabi ng John chapter 8 verse 32, ang sino man na kay Kristo ay pinalaya ng Panginoon. Amen? What Jesus Christ set us free, we are free indeed. Tayo ay napalaya. Amen? Malaya na tayo. Malaya na. Kaya, wag na natin igapos ang ating sarili. Number 3. So makikita natin, number 3, in Acts chapter 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Sabihin natin, hanggang sa dulo ng daigdig. And this is the power of God that we receive from the Holy Spirit. Nung si Kristo ay napako sa krus, namatay siya at nabuhay na muli, at doon sa book of John chapter 29, ay na-witness sa mga ilang disciples na ang sabi niya, kung paano ako'y umalis, ganoon din ako darating, pero hindi siya umalis na we are empty-handed. Ang sabi ng Bible, hintayin niyo ang darating sa inyo, ang inyong helper, ang inyong guide, ang inyong wisdom, and the power of the Holy Spirit. Si Peter that time, bumalik sa pangisda. Yung mga disciple ay nagkatipon-tipon sa chapter 1, bagamat nabawasan sila si Judas. Amen? Pero napalitan naman ng isang disciple. Kaya, doon sa Act chapter 1 and chapter 2, nag-gathering sila, wala na ang Panginoon sa Kristo, pero yung pinangako ng Diyos ay dumating sa kanila. Ito ay ang kapangyarihan ng Santong Espiritu. Kaya, hindi pwedeng darating ang isa kung walang aalis, ang sabi ng Panginoon. Kaya si Jesus Christ, nung matapos lahat ang kanyang misyon, He ascended going to heaven. But praise God, hindi tayong iniwang nangungulila. Ipinadala niya ang kapangyarihan ng Santong Espiritu at ang sabi, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Kaya that is the message of the history of the cross. Kung bakit siya nabuhay na muli. Amen. Kaya sa ating panahon, tayo po ay nasa ilalim ng banal na Espiritu Santo. Kaya ang bilang Kristiyano, napakahalaga. At kaya sinabi ng unang Korinto 3:16 na tayo ngayon ay templo ng Santong Espiritu. Right? Tayo ay templo. Sabihin natin, I am the temple of the Holy Spirit. Kaya yung Espiritu Santo yon ay ini-empower tayo. Ano ang ibig sabihin? Para yung ating human being as a limited being ay mag-exist supernaturally because of the Spirit of God. Yung hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang pagtagumpayan, mapagtatagumpayan mo sapagkat yung banal na Espiritu Santo nasa iyo. Amen? Palapakan natin ng Holy Spirit. And that is the third person of God. God restored what He has lost when sin was committed. This is our dominion over all His creation. Ang ibig sabihin na ibalik. Kung titingnan natin ang istorya na pagkapako ni Kristo, di ba 3 araw siyang nasa krus? Right? After 3 days sa buhay. According to some Bible scholar, ang Panginoong Jesus ay habang naandoon, bumaba siya doon sa kailaliman, doon sa impyerno. Alam naman natin na yung dominion ay nakuha ng kaaway. Nakuha ng kaaway yan eh.
At kailangan i-regain, i-redeem. Amen? At nung naibalik ni kay Kristo, yung power na yon, yun ang ibinibigay na power sa bawat isa. Na kung saan mananatili kang malakas, mananatili kang mananagumpay. Kaya sabi ng Bible, is not by might nor by power, but by the Spirit, said the Lord. Amen? Thank you, Holy Spirit. Yun ang sangkap. Kaya ang inyong pastor, nung mga panahong ako po ay talagang halos mag-agaw buhay sa emergency room. Naandun ako sa operating room. Sabi ko sa doktor, di na ako makahinga. So tinaasan ng oxygen. Pero alam nyo, bigla na-close ang mata ko. Alam nyo, sabi ko, Holy Spirit mo, ramdam ko, yung kahinaan ng aking katawan, biglang kinaptured, umibabaw ang lakas ng Espiritu. Kaya habang ako ay 4 na oras na may butas dito at nilinis ang dugo, after noon, dinala ako sa room, nakatulog ako ng mahimbing. Kaya hindi lang tayo pinalalakas against evil work. Yung kalakasan within, yun ang mag-o-overpower in our soul at ikikilos over our body. Kaya meron tinatawag na inner circle of our life. The spirit, the soul, and the body. What the soul condition, body move. What is the spirit condition, souls move. Ano ba yung soul? Ito yung 5 senses. Seeing, smelling, hearing, feeling, tasting. Yun kung ano yung lakas ng espiritu mo, yun na magdodominate to see things. Yung lakas ng espiritu mo, yun na magdodominate to hear something. Ang ibig sabihin, maging feelings, everything with our body. The Holy Spirit in our innermost being is the power. Bakit? Sapagkat doon yun na nagko-communicate sa Spirit ni God. Sa Spirit ni God. Kasi yung flesh, self-consciousness. Yung soul, world consciousness. Yung spirit, God consciousness. Amen? Kaya sabi ng Bible, wala nakakaunawa sa Espiritu ng Diyos kundi ang Espiritu ng tao. Nakuha niyo po ba ako? That sometimes we cannot understand about the Spirit things, but when we become born again in the Spirit, we appreciate and we discover ito pala ang Espiritu. Kaya sabi ng John chapter 3, maliban Nicodemo na ikay panganak na muli, hindi mo makikita kaharian ng Diyos. Kaya ang kaligtasan natin, first from the Spirit. Yung ating Espiritu ma-regenerate. Amen? Amen po ba? And praise God, we are now born again. Taas nga kamay ng born again. Born again, it is not a religion. Born again is a changed life and personal experiences. Hindi po religion. Pag sinabing, ano religion mo, huwag mo sasabihin born again. Amen? Yung mga nurse, yung nagturok sa akin nung Biyernes, no? Habang ako'y tinuturukan, siya nagmo-monitor. Sabi, saka ba pastor? Sabi ko, I'm a Christian pastor, life in Christ. Ano yun? Kung tawagin sa amin ay yung born again, common name. Pero born again, it is not a religion, it is experience. Ah, bakit? Bakit? A new life. O kasi, kaya ako nagkaganto, yung buhay ko noon, masama ako eh. Lahat ng bisyo, sinaksak ko na sa akin labi. Nakuha niyo po ba? Lahat. ABS-CBN. Alak, babae, sugal, lahat. Pero purihin ng Panginoon, nung naborn ako in the Spirit, nabago ako, yung laman ko, binago ng Diyos. Yung takbo ng aking kaluluwa. Sabi ng babae, ang sarap pala maging born again. Sabi ko, oo. Nakuha niyo po ba ako? Kaya makikita natin, ang born again, it is not a religion, experience. Kaya pag may nagtanong siya, anong religion mo? Ano? Ang sasabihin, Christian ako, Christ-centered, Bible-based.
Sabihin natin, Christian, Christ-centered, Bible-based. Kaya, Christ-centered tayo. Bakit? Si Jesus lang ang ating itinataas. O, ang ganda ng ating Jesus, no? Di ba? May backlight. Pinagawa natin sa Cavite yan. Nagpagawa pa ako ng krus na may ilaw din na kulay puti. Inaayos natin ang stage. Tatanggalin natin lahat din niya. Babaguhin natin. Tapos may life in Christ, maliit na letter, may ilaw din. Para nagliliwanag. Pero dapat tayo mga tao ang lalo nagliliwanag. Sabihin mo, nakasisilaw ka. No? Magliliwanag ang buhay natin. Bakit? Sapagkat ang liwanag na tumatanglaw sa atin ay liwanag at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Kaya if you are a Spirit-filled Christian, ito nangyari totoo. Somewhere in America, mayroong magkakapatid na nag-nightlife. Hindi naman nightlife na bisyo. No? Bumili doon sa isang store na malayo sa kanila. Di ba? Para 7-Eleven. Agpa. Yan, marami. Yung magkakapatid, Christian family ito. Then, yung sasakyan nila, dinala. Hindi na ipagpangaalam sa ama. Pagdating po doon sa tindahan, nag-enjoy sila doon sa mga drinks, hindi nila alam, ay may mga taong aali-aligid sa kanila. At dumating ang sandali na talagang gusto silang gawa ng mali. Naramdaman naman nila at pumunta sila doon sa car. Ayaw umistart. Nag-pray. Pagkatapos biglang umistart. Nakauwi sila. Pero ang himalay ito. Inireport sa papa nila. Ay sabing ganon. Ay ba't hindi mag-start? Bago pa lang yan. Alam nyo, nung binuksan yung kotse, walang baterya. Kung kayo ay marunong mag-drive, hindi umi-start ang sakyan ng walang baterya. Sapagkat yung battery ang nagbibigay ng power to start the starter. Right? Amen? So alam nyo, may nakakita sa kanila. Nung daw oras na naandun sila doon sa tindahan, bigla may nagliliwanag na lumukob sa kanilang sasakyan. And that is the power of God. What it means? God's protection is always with us. Amen. Wherever you go, saan ka man pumunta, malayo man ang anak mo, malayo ang asawa mo, malayo ka sa pamilya mo, God's protection is with you. Noong ako'y nagpapastor sa Rizal, meron dong attendees na nag-a-abroad, ang naiwala lang sa bahay ay yung babae sapagkat yung mga anak ay nag-tour. Nagulat siya sapagkat naroon, nagsosolo siya. May nakapasok na magnanakaw. Pero alam niyo ba, yung magnanakaw, lumabas din kaagad. Natakot. Nung magising yung babae, bukas na pintuan. Walang nanakaw. At alam nyo, after a month, may dumalo. Yung pala yung magnanakaw. Nagpatotoo. Ako po ay narito upang masabi ko na totoo ang Diyos nyo. Ma'am, isang gabi noon, di ba, bukas ang pinto nyo? Oo. Ako po yung pumasok. Ikaw pala. Pero ma'am, wala naman nawala, no? Wala. Alam nyo ba dahilan? Yung pagpasok ko po at pagtingin ko doon sa salas, may tatlong nakaupo na nakaputi. Kinilabutan ako, sabi ko, hindi pala nagsosolo si ma'am. May kasamang tatlo. Ano ibig sabihin nun? Alam naman natin, ang Biblia, God will send an angel, the Holy Spirit, to protect us. Wherever you go, nagtatravel ka, ang Diyos nagpapadala ng proteksyon para sa iyo. Amen. Ang Diyos. Naalala ko noon, si Stephanie ano bang tawag doon? Mag-e-exit. Yung first contract nila sa company,
pumasok ng turista sa Dubai, kailangan pag natapos po at natanggap siya sa empleyo, ang kalakaran, i-exit mo passport mo as a tourist. At pagpasok mo, ikaw ay covered ka na ng contract ng company. Amen. Pero ngayon hindi na. Kumpanya na nag-aasikaso. Alam nyo, si Stephanie, monitor namin. Saan ba siya lumabas, ma? Iraq. Nung panahon yun, nagigera. Balot na balot siya. Hindi niya alam ang gagawin, pero no choice. Nakabook siya, may hotel siyang titiran, at meron siyang exit at meron din return. Magdamag kami, hindi natulog mag-asawa. Nag-pray kami, Lord, eto ngayon. Naka-exit siya, pagdating niya doon sa hotel na tutuluyan, iba naramdaman ni Stephanie. May something wrong inside the building na maaaring sa magdamag may mangyari sa kanya. And the Holy Spirit moved her to vacate the place, to go back to the airport. Sabi ng guardia sa airport, ba't ikaw? Bukas pa ang flight mo. Ba't ka narito? Alis na, gusto ko na pong bumalik. May tatak na naman ang passport niya. Pray pa rin kami. Alam nyo, God's power, bigla pong mayroong last flight going to Dubai, may hindi dumating na 2 pasahero, tinawagan siya. Okay, may 2 pasahero hindi dumating. Umakyat ka. Nagulat si Amy nung naando ulit sila. Ba't bukas ka pa? And God's protection. Alam nyo, after a days, doon sa lugar na yon talaga mayroong problema. Minamaltrato ang mga nag-check-in. Napanood niyo yung pelikulang Taken? Ngayon people, yung Taken, nag-abroad, pagdating doon sa airport, meron palang malaking gangs na ninakaw sila. Ginawa silang hostess. Ibinenta ko kani-kanino. Kaya sabi ko, Lord, kaya nagulat si Amy, bukas ka pa, ate, biglang tawag si Steph, alam mo anak, we pray for you. Hindi kami natulog ng mama mo. Kasi sabi ko, Lord, very limited, hindi ko siya kaya abutin. Ikaw ang nakakaalam. Alagaan mo siya. Amen? Kaya makikita natin, the Holy Spirit is moving. His protection is always with us. And that is the message. Why the empty cross? Why the empty tomb? Because Jesus Christ is risen. And when Jesus Christ ascended to the heaven, the Holy Spirit is coming down to protect all saved. Kaya lahat tayo na inligtas ang dugo ni Kristo, may Holy Spirit na magbabantay at magbibigay ng kapangyarihan sa iyo. Amen? Amen. Napakabuti ng Panginoon. Kaya that is the message. Why empty cross? Why empty tomb? And number 4, the power of God through our mouth and our tongue. Yung kapangyarihan ng Panginoon Kristo ay ibinigay sa atin, right? Pero meron tayong built-in power. Hindi lamang po ang Panginoong Kristo, kundi ang ating mga labi ay binigyan niya. Tayo binigyan tayo ng kapangyarihan. Ano sabi ng awit 103 verse 5? Ang sarili ang dulot nito'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Kaya sa English, sabi dito, who satisfy your mouth with good things. Sabihin natin, who satisfy your mouth, your good things, so that your youth is renewed like an eagle. So you need to be watchful. No? Ano sabi ng Proverbs 18:21? Ang sabi ng Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it, it will eat the fruit. So alagaan natin. Ang buhay, ang kamatayan,
ay nasa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. So, be watchful. Pinalaya ka na. Amen? Sabi nung sa dialysis center, para kang walang sakit. Ay, ikaw wala naman talaga ako sakit. Nakuha niyo po ba? Kasi ang laging kiniklaim, uupo lang ako dito, Panginoon, para linisin ang dugo ko. Pero wala. Kahapon nga, nagkakasal ako, naandun yung mga taga-JIL, kasi taga-JIL yung kinasal ko, renewal of vow. Sila nag-aalala eh. Naku, si pastor, ang tagal na nakatayo. No? Nakuha niyo po ba? Ay ako pa nag-drive papunta ron, ako pa nag-drive pa uwi. Kagabi, nag-review pa ako. O kanina, alas 4, gising ako. Kasi alam nyo, the power of tongue. Lord, I am healed. Amen? Hindi ako mamamatay ng maaga. Kasi minsan, buhay ka pa, pinapatay ka na ng iyong salita. Kawawa ako. Ano ba nangyari? Putol ang ilaw, putol ang tubig, putol na lahat. Putol-putol na. Putol na suporta. Wala nang ayuda. Ay, may kapangyarihan yan. Kaya, hindi naman tayo exaggerated. Early in the morning, sabihin natin, I am blessed. I am highly favored. I am beautiful. Di ba? Yung misis ko, sabi nung isa, ang ganda-ganda pa rin ni Pastora. O sabi ko, ay, amen, amen. Sabi ng best friend niya, Mama Bes, ang ganda ng damit mo, yan lagi isuot mo. No? Amen? So kasi minsan, ang gaganda kasi na nangyayari, dahil may negative ka sinasabi, nai-influensyahan ka. Samantala, ang gaganda na nangyayari, marami nagmamahal sa'yo. Nakuha niyo po ba ako? Amen. Binibiyayaan ka na ng Panginoon. Ang trabaho mo, maganda naman. Ang negosyo mo. Pero ang lungkot-lungkot mo. O, di ba? Amen. Sabi mo, huwag kang maglungkot-lungkutan. Maging masaya ka. Kung anong meron ka, magpasalamat ka. Amen? Hello? Yung isa nagre-reklamo, ala ang sapatos. Mama, I need brand new shoes. Like my classmate. No, nagmamax siya. Wala daw siya mga sapatos. Ay nung siya pumasok, nakita niyo po yung lumpo, walang paa. Samantala nakatawa. No? Nakuha niyo? Pasalamat tayo. Kaya, napakahalaga, you need to take care what you say. Ano sabi ng Bible? Lahat ng lalabas sa labi mo, gagawin ko sa iyo. Ang sabi ng panahon ni Moses. Kaya you need to take care our mouth. Kasi ito ang ginagamit natin sa pagpupuri, tama? Kaya sabi nga, life and death is in the power of mouth. The same mouth, magpupuri ka. The same mouth, magmumura ka. The same mouth, mag-judge ka. The same mouth, magpapasalamat ka sa Diyos. So kailangan, pure. Kailangan natin lalabas sa labi, good things from the Lord. Amen? Pasalamatan mo ang Panginoon araw-araw. Early in the morning, Lord, salamat sa bagong kalakasan. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, mahal mo kami. And that is the power. And lastly, number 6, Mark chapter 17, verse 18. And this sign will follow those who believe. In my name, they will cast out demon, they speak new tongue, they will take up serpent, and they drink any deadly, it will by no means hurt them. They will lay on hands on the sick, and the sick will recover. The power to heal and cast out demons. Kaya napakahalaga, you need to exercise. May kapangyarihan yon. Kaya bilang Kristiyano, nung ang Panginoon si Kristo ay nasa lupa, He is a very gifted person as human. He is anointed, He is a pastor, He is a prophet, He is a soul winner. Everything under the heaven, according to the Bible, si Jesus Christ yun.
But when Jesus Christ died and raised up from the dead and going to the heaven, yung gifts na yon, ikinalat niya sa body of Christ. Sa atin lahat. So ang kailangan mo lang is to discover. Kailangan mo lang malaman, meron ka pala doon. Kaya tayo, praise God, meron tayong more or less 13 pastor sa community at mag-asawa nila Pastor Tim, asawa ni Pastor Conrad. May mga chairman tayo ng bawat ministry. Amen? May nagpapakanta, may sumasayaw. Amen? May magandang ngumiti, nag-a-ushering. Hindi porke kayo hindi nakikita sa unahan, nag-aayos ng bangko, the same ministry ang ginagawa natin. Sapagkat tayo lahat ay binihiyaan ng Panginoon ng autoridad na maglingkod sa Kanya. And what we need is, you need to find yourself in the body of Christ. Alamin mo, Panginoon, ano ba? Kaya sa iglesia, sabi na Romans 12, binigyan ng kaloob tayo magturo. Binigyan tayong magbigay ng payo, magpayo. Binigyan tayo ng karunungan magpastor. Binigyan tayo ng kayang magbigay ng buong puso. So, ibig sabihin, yun ay nakasangkap sa otoridad na ibinigay ng ating Panginoon. Amen? Kaya, hindi pilay ang iglesia. Kasi nung unang panahon, nakala nung wala na si Kristo si Pedro bumalik na pangisda. Wala na si Jesus. Wala na. Nakapako pala sa krus si Kristo nanlamig na kagad yung ibang mga disipulo. Kaya nung kinuwit si Peter bro, nakapako. Hindi ko kilala yun. Makita nyo? Amen po ba? Lalo nung nabalitang namatay. Pero purihin ang Diyos. Empty ang cross means it is finished. Empty ang tomb because Jesus Christ has risen from the dead. Kaya tayo bilang tayo Kristiyano, hindi tayo iniwan ng Panginoong Jesucristo na nangungulila, binigyan tayo ng mga aaliw ng kapangyarihan. Ito ay ang third person of the triune God, no other than the Holy Spirit. And always acknowledge Holy Spirit. Me, I always acknowledge it. Every Tuesday, I acknowledge Holy Spirit, control my body, take care the parts of my body. Amen? Amen. Kaya, sabi nga ni Pastor Abner kahapon, at nung asawa niya, kasi may alam silang dinadialysis sa Lumban, ay talaga daw nanghihina. Ay sabi sa akin, ikaw lalo lumalakas. Alam mo ba, sabi ko, pag ako'y nakaupo, ramdam ko. Pero pag ako'y nagsishare ng Word of God, wala akong nararamdaman. Para akong agila. Ang lakas ay parang kabataan. Amen? Kasi nagbibigay ng lakas yun Na-energize ka because of the Holy Spirit flowing to your body. Ay kung ikay nakabag sa isang sulok, dadalawin ka ng self-pity, dadalawin ka ng, kawawa naman ako, hindi naman ako alis, dadalawin ka ng, hindi ako makasama sa Dubai. O di ba? Di ba? Pastora pa naman, sabi, ibubuk na ako sa April. Nakangiti na ako. Pero thank you, dahil the Holy Spirit is always with me, strengthening me. Kaya huwag tayong maglulungkot-lungkutan. May dahilan tayo para magsaya. May dahilan tayo para magpuri. Amen. Amen. Kaya sabi ko nga doon sa anniversary ni Pastor Felix, nung wala ako nung linggo speaker ako doon. Sabi ko, kayo nakalulungkot May ingron lang kayo, hindi na kayo nadalo. Ako din na dialysis, tuturo pa Palit tayo.
Sabi ng mga leader, ayoko. Kasi may kanya-kanya tayong challenges sa buhay. Amen? Kaya sabi ko, umulan lang, ayaw mo na. Ay ako, inaalsa ng dugo ko, tinititigan ko nila yung dugo ko eh. Ay sabi ko, ito pala kulay ng dugo ko. Sabi ni Mrs., pulang-pula dugo mo pa. Oo, kasi punong-puno ka ng pagmamahal sa akin eh. Kaya ang dugo ko, ang pula-pula. Oo, di Kaya, sabi niya, ano gusto mong ulam ngayon? Kaldereta. Praise God. Kaya alam niyo, sa buhay ng isang tao, kailangan, you need to watchful your thoughts, your mouth. Kasi there is power and death, life and death in the power of your tongue. Buhay ka pa at ikaw ay magdiwang. The power of God that dwell in us, follow the sign and wonders and miracle. We are highly favored with God and blessed forever and ever. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo. Sabihin natin, I am blessed, I am forgiven, I am redeemed by the blood of Jesus. And that is the message of the cross. Why empty cross? Because Jesus Christ it is finished. Why empty tomb? Because Jesus Christ risen from the dead. Kung bakit walang laman ng krus? Sapagkat tinapos ni Kristo ang lahat. Kung bakit walang laman ang libingan? Dahil si Kristo ay nabuhay na muli. Yan ang ating Diyos. Amen? Palapakan natin si Jesus. Oh, Jesus. Come on. Sige po, palapakan natin. The best clap offering to the name of Jesus. Oh, Jesus. Shall we sing that song? Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Oh, Jesus. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. He's standing here. Standing here in the midst of us. We raise you up. We raise you up With our praise. Sing it. We enthrone you. We proclaim. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship, And as we worship with your throne, and as we worship with your throne, and as we worship with come your Lord throne, Jesus. come Lord Jesus, and take your place. And as we worship, And as we worship with your throne, and as we worship with the throne, and as we worship with the throne, come Lord Jesus and take your place. come Lord Jesus, take your place. Come, Lord Jesus. Come Lord Jesus, Take your place. take our home as your place. Take the business as your place. Take the work
and job as your place. Take the whole our life as your place. Enthroned to this place, to our heart, to our body, to our soul, to our spirit. Take your place. Take your place. Sumunod po ang lahat sa maikling panalangin. Salamat dakilang Diyos Salamat sa mensahe ng krus. sa mensahe ng krus. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kapatid. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kaligtasan. Salamat ikaw ang naging kasalanan Salamat ikaw na dapat ako ang mapako. na dapat ako ang Ang aking kasalanan ay kinuha mo ang aking kasalanan ay kinuha sa krus ng Kalbaryo. sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa kalayaan. Salamat Salamat sa kagalingan. Salamat sa pagpapala. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa Salamat, Panginoon. Salamat Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat At sa umagang ito, sa umagang ito. patuloy kitang dadakilain, Tuloy kinikilala. paglilingkuran, Paglilingkuran. at aking inaamin. Aking inaamin. Binubuksan ko ang aking puso Binubuksan ko ang aking puso. at kinikilala kita At kinikilala kita bilang aking Diyos, bilang aking aking Diyos, tagapagligtas. aking tagapagligtas. Salamat, Ama. Salamat Ama. Salamat, Anak. Sa ngalan ng Salamat, Banal na Espiritu Santo. Panginoong Yesus. Ito pong aking dalangin Pong dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. sa ngalan ng Panginoong Amen. Yesus. Amen.